5 taon akong nagpadala ng milyon-milyong dolyar. Nuwit ang nadatnan ko ay ang aking ama na nakakulong sa mabahong bodega at kumakain ng panis na darak. Habang ang taksil kong pinsan ay bumibili ng luxury car at alahas gamit ang pera ko. Nakuha pa niyang sabihin, kahit panis na pagkain lang, pwede na sa matandang yan. Agad kong pinalok ang lahat ng bank accounts niya na ikinagulat ng gago. Tinatapon ko na ang kahinaan. Babawiin ko ang lahat at ipapakulong ko ang mga taksil. Paano magdurusa ang demonyong ito sa aking malamig na paghihigan? Nakatayo ako sa gitna ng basang semento ng lumang bodega sa Nueva Ecija. Hawak ang aking mamahaling Hermes Birkin bag, habang ang mga tulo ng maruming tubig mula sa sirang bubong ay unti-unting pumapatak sa aking mamahaling sapatos. Sa ikatlong hakbang ko papasok sa madilim na sulok, narinig ko ang boses ng aking pinsan na si Basilio mula sa naka-speakerphone na telpono ng gwardiya sa pintuan. Ipagpag mo lang yang matanda kung humihingi ng bigas. Bigyan mo ng panis na darak, malapit na ring mamatay yan dahil sa demensya niya. Huwag niyong aaksayahin ang pera ng kumpanya. Napatigil ang tibok ng aking puso sa mismong sandaling yon. Bago pa man makaproseso ang sakit sa aking dibdib, nakita ko ng aking ama, si Mang Severino Navarro. Nakaupo siya sa isang nabubulok na sirang wooden crate na kasuot ng manipis at punit-punit na sando na pinalilibutan ng mga sapot ng gagamba, at ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nakatutok sa isang basag na platong naglalaman ng maitim at amoy sulap na kanyang baboy. "Eliana, ikaw na ba yan, anak?" Ang garalgal na boses ng aking ama ay parang isang matalim na kutsil, yun na pumatay sa natitira kong himinga. Wala man lang isang segundo upang ako ay makapagnilay ng lumabas mula sa naka-aircon na opisina si Basilio kasama ang kanyang inang si Doña Consuelo. Nakasuot ng makapal na alahas ang aking tita, at sa halip na maawa o magulat sa aking pagdating, mabilis niyang inilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib at nagsimulang umarte. "Diyos ko, Eliana, mabuti naman, at nakauwi ka mula sa Singapore." Ang boses ni Doña Consuelo ay punong-puno ng peking pangamba, mabilis na lumapit sa akin habang itinuturo ang aking ama. "Pasensya ka na sa nadatnan mo. Malala na talaga ang demensya ng tatay mo. Nagwawala siya kapag binibigyan ng magandang pagkain. Gusto niya talaga dyan sa bodega matulog. Nagwawala siya, Eliana. Ginawa na namin ang lahat ni Basilio, pero talagang uliniya na ang utak niya." "Oo nga, Kos." Mabilis na hirit ni Basilio. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagpapakumbaba habang iniaabot sa akin ang isang folder ng mga papel. "Kaya nga kailangan natin ng karagdagang 5 milyong piso ngayon din. May bagong specialist sa Maynila na pwedeng tumingin sa kanya, at kailangan din nating pirmahan itong authorization form para ako na ang humawak ng natitirang ari-arian niya habang nagpapagaling siya. Sige na, pirmahan mo na para maasikaso ko agad." Nakatayo ako sa gitna ng 2 taong ito, ang aking pamilya. Ang pamilyang pinadalhan ko ng milyon-milyong piso buwan-buwan mula sa aking kita sa Singapore. Sa loob ng 5 taon, upang siguraduhing ligtas at komportable ang aking ama. Hinihimok nila ako, ginigipit ako, at pinalalabas na ang aking ama ay isang sira-sira ang bait na kailangang itago sa madilim na bodega. Sa mga sandaling iyon, ang luha sa aking mga mata ay mabilis na natuyo. Ang pait at ang matinding sakit sa aking dibdib ay hindi lumabas bilang iyak o sigaw. Sa halip, nagbago ang lahat sa loob ng aking sistema. Ang init ng aking dugo ay naging kasing lamig ng yelo. Ang 5 taon ng aking pagsusumikap, ang aking blind trust, at ang aking pagiging mabait na anak ay nawala sa isang kurap. Tinitigan ko si Basilio ng may matinding katahimikan. Isang katahimikan na mas nakatatakot pa kaysa sa pinakamalakas na bagyo. Demensya. Ang aking boses ay lumabas na napakababa, napakalinis at walang kahit anong panging-inig. Nakalimutan niya ba talaga ang lahat, Basilio, o pilit niya siyang pinagmumukhang ulyanin para manakaw niyo ang natitirang dignidad niya? Namutla ng bahagya si Basilio. Ngunit mabilis na sumingit si Doña Consuelo na may matalim na tono. "Ano ka ba naman, Eliana? Nagmamagandang loob? Na nga kami ng pinsan mo."
Kami ang nagpapakapagod dito habang ikaw ay nagsasaya sa Singapore. Yan ba ang utang na loob mo sa amin? Hindi ko sila sinagot ng mura o sigaw. Marahan kong pinalapit ang aking sarili sa aking ama. Lumuhod ako sa maruming semento nang hindi pinapansin ang mansa sa aking mamahaling damit. Kinuha ko ang aking malambot na silk handkerchief mula sa bag at marahang pinunasan ang marumi at nanging inig na kamay ng aking ama. Papa, nandito na ako. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng takot at pagnanais ng proteksyon. Tumayo ako ng dahan-dahan humarap kay Basilio at kinuha ang tsekera at ballpen sa aking bag. Kinuha ko rin ang folder na iniaabot niya. Tumingin ako sa kanyang mga mata habang may isang maliit at malamig na ngiti sa aking mga labi. Gusto mo ng 5 milyong piso para sa gamot ng papa, tama ba? Tanong ko habang isinusulat ang halaga sa tseke. Oo, Kos. Para sa kabutihan din naman ito ni Tio Severino. Mabilis na sagot ni Basilio habang nagmamadaling nakatitig sa aking hawak na tseke. Pumirma ako sa ilalim ng tseke. Ngunit sa halip na ang aking opisyal na pirma sa bangko ang ilagay, pinalitan ko ang 2 huling letra ng aking apelye. Ito isang lihim na signal na otomatikong magpapadala ng alerto sa aking legal team sa Singapore na ang tseke ay ginawa sa ilalim ng banta at kailangang i-lock ang transaksyon kasabay ng pag-record ng lokasyon. Inabot ko ang tseke kay Basilio. O eto, gamitin mo yan ng maayos. Habang hawak ni Basilio ang check ng may matinding kagalakan, sa kanyang mukha pumasok ang isang matandang babaeng manggagawa mula sa gilid ng bodega na may hawak na maliit na platong may malinis na tubig para kay Mang Severino. Nang makita ito ni Basilio, mabilis niyang itinulak ang babae gamit ang kanyang siko. Umalis ka nga rito, Mercicino, o nagsabi sa'yong pumasok ka rito, sigaw ni Basilio habang pinalalabas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa makabawi si Basilio, biglang humigpit ang hawak ng aking ama sa aking kamay. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig nang matindi ang kanyang mga mata ay nanlabo at dahan-dahan siyang nawala ng malay patungo sa basang semento. Papa! Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig habang saluko ang kanyang manipis na katawan. Sa pagkahulog ng aking ama may isang maliit na lukot na papel ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang punit na sando. Mabilis ko itong pinulot habang nakaluhod sa sahig. Isang resibo ito ng botik, resibo ng mga gamot na binibili ni Basilio gamit ang pera ng kumpanya. Ngunit ang nakasulat sa resibo ay hindi gamot sa tao, kundi isang murang uri ng sedative at pampakalma na ginagamit lamang sa mga may sakit na hayop sa farm. Inilagay ko ang papel sa loob ng aking palad at hinawakan ito ng napakahigpit hanggang sa tumusok ang aking mga kuko sa aking balat. Naramdaman ko ang malamig na galit na dumadaloy sa bawat ugat ng aking katawan. Inangat ko ang aking ulo at tinitigan si Basilio na ngayon ay nakatayo sa aking harap. Walang kamalay-malay na. Sa mga sandaling ito ang kanyang buong mundo ay akin ng sinimulang gipitin. Hinalikan ko ang malamig na no ng aking ama bago ko buhatin ang kanyang manipis na katawan sa tulong ng 2 matapat na draper na ipinadala ko mula sa Maynila. Dinala namin si Mang Severino sa isang malinis at pribadong kwarto sa ikalawang palapag ng lumang ancestral house malayo sa basang semento ng bodega. Mabilis kong pinalabas ang lahat ng mga tauhan ni Basilio na nagtatangkang mag-usisa sa loob ng silid at ikinunsi ko ang pinto upang masiguro ang kaligtasan ng aking ama. Habang nakaupo ako sa tabi ng higaan at pinagmamasdan ang dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng aking ama, dahil sa pampakalma may marahang kumatok sa pinto ng balkona. Sa aking pagbukas, nakatayo roon si Mercy Alcantara, ang lumang manggagawa sa bodega na iniligtas ko kanina sa galit ni Basilio. Nanginginig ang kanyang mga bisig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa dilim ng gabi sa takot na may makakita sa kanya. Ma'am Eliana? Ang mahinang bulong ni Mercy ay halos tangayin ng hanging gabi. Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang kumot ang isang lumang itim na notebook na may mansa ng langis at alikabok ng palay. Patawarin niyo po ako kung ngayon ko lang ito maibibigay. Ito po ang totoong tala-arawan ng bodega. Kinuha ko ang notebook at binuksan ang unang pahina.
Doon ay malinaw na nakasulat sa dalawang magkaibang column ang mga numero ang totoong timbang ng palay na nanggagaling sa mga magsasaka at ang peking timbang na pinalalabas ni Basilio upang bawasan ang bayad sa kanila. Sa bawat pahina, may milyon-milyong piso ng kita na hindi kailanman nakarating sa kumpanya o sa aking ama. Bakit mo ginagawa ito, Mercy? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng pagod at takot. Dahil mabuting tao po ang tatay niyo, ma'am? Ang panginginig ng mga kamay ni Mercy habang iniaabot ang notebook ay malinaw na tanda ng kanyang matinding takot sa maaaring gawin ni Basilio. Ngunit mas nang inibabaw ang kanyang tapang para sa katarungan. Si Mang Severino po ang nagpaara sa anak ko noong walang-wala kami. Hindi ko po kayang panuurin na pinapatay nila ng dahan-dahan ng tao na tumulton sa amin. Bago ko pa man maipagsara ang notebook, biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng balkonahe. Pumasok si Basilio na may amoy ng alak at galit sa kanyang muka. Nananatag ang kanyang hakbang habang nakatitig sa hawak kong itim na notebook. Aha, sinasabi ko na nga ba? Sigaw ni Basilio habang itinuturo si Mercy. Isang traidor, Mercy. Bukas na bukas din, wala ka ng trabaho sa Bodega Navarro at sisiguraduhin kong walang bibili ng palay ng pamilya mo sa buong Nueva Ecija. Mabilis na napayo ko si Mercy sa takot at nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man makahakbang, si Basilio patungo sa kanya upang agawin ang notebook. Tumayo ako at humarap sa aking pinsan. Inilagay ko ang itim na notebook sa loob ng aking blazer at tinitigan siya ng may patayang katahimikan sa aking mga mata. Sige, tanggalin mo siya, Basilio. Ang aking boses ay napakatahimik, ngunit bawat salita ay parang hiwa ng gupit sa malamig na hangin. Tanggalin mo siya bukas, para magkaroon ako ng direktang dahilan na palitan ka bilang general manager ngayong mismong gabi. Napatigil si Basilio sa kanyang hakbang. Ang galit sa kanyang mukha ay pinalitan ng bahagyang pagtataka at pangungutya. Anong pinagsasasabi mo, Eliana? Ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito sa loob ng 5 taon? Wala kang alam sa negosyo rito. Babae ka lang na nakaupo sa malamig na opisina sa Singapore. Noumiti ako ng napakamalamig, kinuha ang aking telepono at pinindot ang speakerphone habang nakatitig sa kanya. Sa ikatlong ring sumagot ang boses ng aking head of legal sa Singapore. Ma'am Navarro, the international freeze order on all corporate accounts linked to Basilio Razon has been initiated. All offshore transfers are currently locked pending audit. Nawala ang tapang sa mukha ni Basilio. Bago pa man siya makapagsalita, pumasok sa kanyang sariling telepon noong isang alerto mula sa kanyang personal na bangko sa Maynila. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mensahe sa screen. Tumawag ang manager ng bangko at narinig ng buong silid ang boses nito mula sa speakerphone ng telepo o ni Basilio. Sir Basilio, we regret to inform you that your withdrawal request of 20 million pesos for the purchase of the Land Cruiser has been declined by corporate security due to account suspension. Nalaglag ang panga ni Basilio. Tumingin siya sa akin na parang nakakita ng isang halimaw sa gitna ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata, ang takot ng isang magnanakaw na biglang nawala ng sahig na tinitindigan. Hinawakan ko ang kwelyo ng aking blazer kung saan nakatago ang itim na notebook at marahang nagsalita habang nakatitig sa kanyang namumutlang muka. Nagsisimula pa lang tayo, Basilio. Bawat sentimong ninakaw mo sa tatay ko at sa mga magsasaka, ibabalik mo ng may kasamang dugo. Madaling araw pa lamang ay nabulabog na ang buong ancestral house sa sigaw at pambabagsak ng mga gamit sa ibabang palapag. Si Doña Consuelo ay tulad ng isang relisong na wala ng kontrol, nagtatapon ng mga porcelain teacup sa mesa habang ang dalawa niyang katulong ay nanginginig na nakatayo sa gilid ng silid kainan. Eliana, bumaba ka rito ngayon din? Ang garalgal at galit na boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng lumang bahay. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan, nakasuot ng aking malinis na puting silk robe. Walang bakas ng puyat o takot sa aking muka. Nakasunod sa aking likuran ng aking ama na nakahawak sa aking balikat. Ngunit sa tuwing titingin siya sa kanyang kapatid na si Consuelo, mabilis niyang iniiwas ang kanyang mga mata.
Isang matinding hiya ang nababakas sa mukha ng aking ama dahil sa asal ng sarili niyang dugo at laman. Anong karapatan mong i-freeze ang mga bank account ng kumpanya? Sigaw ni Consuelo habang mabilis na lumalapit sa akin ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumalansing sa bawat galaw ng kanyang braso. Alam mo ba kung gaano kapahiya ang anak kong si Basilio sa bangko kahapon? Wala kang utang na loob? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-alaga sa'yo nung nag-aaral ka sa Maynila? Ako ang nagluluto para sa'yo. Ako ang nag-asikaso sa pamilyang ito nung wala ka. Ginamit niya ang lumang armas ng pamilyang Pilipino, ang utang na loob. Isang taktika upang pilitin ako makaramdam ng kasalanan at ibalik sa kanila ang kontrol sa pera. Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Lumakad ako patungo sa mahabang glass dining table, umupo ng maayos at kumuha ng isang malinis na blankong papel at isang itim na bulpen mula sa aking bag. Inilagay ko ito sa tapat ng silya sa aking harapan. Upo ka, tita. Ang aking boses ay napakahinahon tulad ng tubig sa gitna ng malamig na lawa. Hindi ako uupo. Ang gusto ko, tawagan mo ang bangko ngayon din at ibalik mo ang pera ni Basilio. Sigaw ulit ni Consuelo habang ipinupukpok ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa. Sabi ko umupo ka. Pinalalim ko ang tono ng aking boses. At sa pagkakataong ito ang awtoridad sa aking mga salita ay naging sanhi upang dahan-dahang mawala ang tapang sa mukha ni Consuelo. Napaupo siya sa silya nang hindi niya namamalayan. Ipinatong ko ang dalawa kong kamay sa mesa at humarap sa kanya. Gusto mong pag-usapan ng utang na loob, tita? Sige. Pag-usapan natin. Sa nakalipas na 5 taon, nagpadala ko rito ng kabuuang 55 milyong piso. Ang sabi mo sa mga email mo, ginagamit mo yan para sa gamot ng papa sa maintenance ng ancestral house at sa pondo ng bodega. Iniangat ko ang ballpen at inihagis ito ng marahan sa harap ng papel. Ngayon, tita, mag-isip ka ng mga resibo. Isulat mo dyan ang itemized liquidation ng 55 milyon. Kapag naipaliwanag mo sa akin kung bakit ang papa ay kumakain ng kaning baboy sa bodega, habang ikaw ay may bagong diamond ring mula sa Hong Kong, ibabalik ko ang access niyo sa bangko ngayong minutong ito. Napatingin si Consuelo sa blankong papel. Ang kanyang bibig ay bumukas, nuwit walang salitang lumabas. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa matinding hiya at galit. Mabilis niyang itinakip ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, nagsimulang humhingal ng mabilis at pinalalabas na nahihirap ang huminga. Aray ang dibdib ko! Hindi ako makahinga! Pinapatay mo ako sa stress, Eliana. Tumawag kayo ng ambulans, anaatake ako sa puso. Nagsimulang magpanik ang mga katulong, ngunit bago pa man sila makagalaw, dahan-dahan kong inilabas mula sa aking handbag ang isang digital blood pressure monitor. Inilagay ko ang cuff sa braso ni Consuelo habang siya ay nagkukunwaring nahihimatay sa silya. Pinindot ko ang button at naghintay ng ilang segundo hanggang sa lumabas ang mga numero sa screen. 120/80. Malamig kong binasa ang resulta habang nakatitig sa kanyang mga matang, biglang bumukas sa pagkagulat. Normal ang presyon mo, tita. Mas maganda pa kaysa sa presyon ko, kaya huwag kang magdrama sa harap ko. Magsimula ka ng maglista sa papel habang may pasensya pa ako. Napatayo si Consuelo sa matinding pagkahiya, itinulak ang silya at nagmamadaling tumakbo pataas sa kanyang silid habang umiiyak ng walang luha. Naiwan kami ng aking ama sa silid kainan. Tumingin ako kay Mang Severino na dahan-dahang lumapit sa akin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang malalim na pag-aalala. Eliana? Ang mga titulo ng lupa, mahinang bulong ng aking ama. Pinuksan ko ang vault sa silid ko kanina habang natutulog kayo. Nawawala ang lahat ng lumang titulo ng hasyenda. Napatigil ako. Ang mga titulo ng lupa ang pinakamahalagang ari-arian ng pamilya Navarro, ang mismong lupang tinatayuan ng bodega at ng buong taniman ng palay. Bago ko pa man matanong ang aking ama, narinig ko ang boses ni Basilio mula sa balkona sa kabilang kwarto sa itaas. Nakaangaw ang pinto at malinaw na umalingaw-ngaw ang kanyang pabulong, ngunit nagmamadaling boses sa telpono. Bakit ayaw bilhin ng buyer? Sabihin mo sa kanila ibibigay ko ang kalahating presyo. Ibenta nyo na ang natitirang lupain ng matanda bago pumasok ang federal na audit?
Bukas pirmahan nyo na ang peking deed of sale ngayong gabi. Ang amoy ng nabubulok na palay at amag ay pumuno sa malamig na hangin ng madaling araw, habang ang dalawang malalaking 10 gulong na truck ay dahan-dahang lumalabas sa gilid ng Bodega Navarro. Sa loob ng aking itim na SUV na nakatabi sa ilalim ng malaking puno ng acacia, nakatitig ako sa mga truck habang nakaupo sa tabi ko si Mercy. Ayan na po sila, Ma'am Eliana. Mahinang bulong ni Mercy habang nakahawak ng mahigpit sa strap ng kanyang bag. I-eroplano at ipapamahagi ang libu-libong sako ng bulok na bigas sa mga pampublikong pamilihan sa lungsod. Pinalalabas ni Basilio na high-grade rice yan para makakuha ng 50 milyong piso mula sa korap na buyer. Hindi lang ito simpleng pagnanahaw ng pera. Ito ay direktang paglalason sa libu-libong pamilyang Pilipino na bibili ng bigas na iyon para sa kanilang mga anak. Hindi makakalabas ng bayang ito ang mga truck na yan. Malamig kong sagot habang pinalalabas ang tawag sa aking telepo. Tinawagan ko ang National Food Authority Inspector at ang Provincial Health Officer na lihim kong ipinatawag mula sa Maynila sa pamamagitan ng aking mga koneksyon sa Department of Agriculture. Kasabay nito, ipinadala ko ang eksaktong GPS location ng pribadong bodega ng buyer kung saan ibabagsak ang kargamento. Pagkalipas ng 30 minuto pumasok ang mga truck sa isang abandonadong bodega sa hangganan ng Nueva Ecija at Pampanga. Nakatago ang aming sasakyan sa hindi kalayuan. Nakita namin si Basilio na nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakabarong ang kinatawan ng peking distributor na bibili ng bulok na palay. Wala kang dapat ipag-alala, partner. Ang nagmamayabang na boses ni Basilio ay narinig mula sa nakabukas na bintana ng bodega habang umiinom siya ng alak. Yung pinsan kong galing Singapore, nakatalina ang mga kamay. Babae lang yon, walang alam sa operasyon sa kalsada. Pirmatado na ito ng matandang si Severino, kaya kung may huli man ng pamahalaan, ang matanda ang makukulong. Napapikit si Mercy sa matinding galit sa narinig, ngunit marahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Sa gitna ng takot at galit, piningot ni Mercy ang aking daliri, isang lihim na pagpaparamdam ng pasasalamat at pagtitiwala sa akin para sa kapakanan ng buong bayan. Sa mismong sandaling, iniaabot ng buyer ang isang itim na bag na naglalaman ng paunang bayad na pera kay Basilio. Biglang nagliwanag ang buong bodega sa pagsindi ng mga malalaking ilaw mula sa 4 na patrol car ng pulisya at ng health inspection team. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang federal na inspektor kasama ang 2 opisyal ng National Bureau of Investigation. Huwag kayong gumalaw. Ito ay isang opisyal na inspeksyon ng National Food Authority. Ang boses ng inspektor ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Namutla si Basilio at halos malaglag ang baso ng alak sa kanyang kamay. Ngunit mabilis siyang nakabawi ng kapal ng mukha, iniharap ang mga papel sa inspektor at sumigaw. Ano to, May? Karapatan kaming magbenta ng palay? Ito ang manifest na may pirma ng mismong may-ari ng hacienda si Severino Navarro. Kung may iaaresto kayo, yung matanda ang hulihin nyo. Lumalabas ang kanyang pagiging gaslighting master, ang kahandaang ipain ang sarili niyang tiyo sa kulungan para lamang makaligtas. Dahan-dahan akong pumasok sa bodega, ang tunog ng aking sapatos sa semento ay lumika ng isang malamig na ritmo sa gitna ng katahimikan ng lahat. Talaga ba, Basilio? Ang aking boses ay naging sanhi upang mapatingin sa akin ang lahat ng pulis at inspektor. Pirma ng papa ko. Inilabas ko mula sa aking folder ang isang formal na medical certification mula sa St. Luke's Medical Center na may tatak ng court-appointed physician. Ito ang medical record ni Mang Severino Navarro sa mismong petsa na nakasulat sa manifest mo. Malamig kong inihagis ang papel sa dibdib ni Basilio. Nakalagay dyan na sa petsang yan ng aking ama ay nakakabit sa IVF drip at may matinding nerve damage sa mga daliri dahil sa malnutrition, mga pinsal ang dulot ng pagpapagutom mo sa kanya. Hindi man lang niya magawang humawak ng kutsa. Paano siya pipirma sa 50 pahina ng manifest? Napatingin ng inspektor sa papel at pagkatapos ay tumingin kay Basilio ng may matinding galit. Falsification of public documents, illegal distribution of hazardous food products at attempted fraud. Kumpiskahin ang lahat ng truck! Nagkaroon ng kaguluhan.
Sinubukan ng buyer na tumakbo sa likod ng bodega habang ang mga pulis ay nagmamadaling humabol sa kanila. Sa gitna ng takot at taranta, natisod si Basilio sa isang sako ng palay at bumagsak sa maruming semento. Nalaglag ang kanyang wallet mula sa kanyang bulsa habang nagmamadali siyang tumayo at tumakbo patungo sa kanyang sasakyan upang makatakas bago siya mahawakan ng mga pulis. Nilapitan ko ang lugar kung saan siya bumagsak. Dahan-dahan kong pinulot ang kanyang mamahaling leather wallet. Sa loob nito, bukod sa mga peking ID, ay may isang maliit at mabigat na kulay silver na susi na may nakaukit na numero ng safety deposit box ng pambansang bangko sa lungsod. Tinitigan ko ang susi sa aking palad habang naririnig ang wang-wang ng mga pulis sa malayo. Ang susing ito ang magbubukas sa huling lihim ng mga nakaw na yaman ni Basilio. Dinala ko ang aking ama sa pinakamalaking presidential suite sa pinakasikat na hotel sa lungsod ng Cabanatuan. Ang kwarto ay may malambot na carpet, mamahaling chandelier, at malaking kama na may silk na kumot mga bagay na sa tingin ko noong una ay sapat na upang palitan ang 5 taon ng kanyang paghihirap sa bodega. Ngunit habang nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana, nakita ko si Mang Severino na nakaupo sa gilid ng mamahaling sofa. Hindi siya humihiga sa kama. Nakatingin lamang siya sa kanyang mga paa na wala ng sapatos, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. "Eliana, anak?" Ang mahinang boses ng aking ama ay pumasok sa katahimikan ng silid. "Ibalik mo na ako sa lumang bahay kubo natin sa bukid. Hindi ako nababagay sa lugar na ito." Lumapit ako at lumuhod sa kanyang harap, hinawakan ang kanyang 2 kamay na may mga marka ng matigas na kalyo mula sa dekada ng pagtatrabaho sa lupa. "Papa, bakit dito ay ligtas ka? May mga nurse na mag-aalaga sa'yo at walang makakagalaw sa'yo rito." Umiling ang aking ama at sa unang pagkakataon nakita ko ang pagpatak ng isang malaking luha mula sa kanyang matandang mata. "Hindi pera ang kailangan ko, Eliana." Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit bawat salita ay may mabigat na timbang ng dignidad. "Akala mo ba kapag binilhan mo ako ng mamahaling kwarto at binigyan ng milyon-milyon ay magiging maayos na ang lahat? Ang masakit sa akin, anak, ay ang akalang pera lang ang kaya mong ibigay. Ang kailangan ko ay ang karangalan ng pangalan natin. Ang kailangan ko ay ang muling pagtingin ng mga tao sa akin bilang isang tao may danggal, hindi bilang isang pulubing ginutom ng sarili niyang pamilya." Parang isang malaking sampal sa aking muka ang mga salita ng aking ama. Sa loob ng 5 taon sa Singapore, naging bulag ako. Akala ko ang pagpapadala ng libu-libong dolyar buwan-buwan ay sapat na pambayad sa aking kawalan ng oras bilang anak. Inakala ko na ang pera ang sagot sa lahat, habang ang aking ama ay unting pinapatay ng tiyahin at pinsan ko sa kawalan ng pagmamahal at karangalan. Pumikit ako nang madiin kinuha ang kupas at lumang barong Tagalog ng aking ama na dinala ko mula sa lumang bahay at marahan ko itong inayos sa aking kandungan. "Patawarin mo ako, Papa!" Bulong ko habang pinipigilan ng aking luha, ginagawang bakal ang aking puso. "Ipinapangako ko sa'yo, ibabalik ko ang bawat piraso ng danggal na kinuha nila sa'yo. Hindi lang natin kukunin ng pera, papatunayan natin sa buong bayan kung sino ang totoong Navarro." Sa mismong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng suite. Pumasok si Doña Consuelo, kasama ang isang lalaking nakasweet, isang kilalang tiwaling abogado sa probinsya. May hawak silang makapal na legal na dokumento. Mabuti naman at gising ka pa, Severino. Ang boses ni Consuelo ay punong-puno ng pagmamadali at panggigipit. "Pirmahan mo na itong quitclaim at voluntary transfer of shares. Pinalalabas ng anak mo na magnanakaw kami ni Basilio kapag hindi mo ito pinirmahan. Mawawala ng trabaho ang daan-daang magsasaka dahil isasara ng bangko ang bodega bukas." Ginamit na naman niya ang kabutihan ng puso ng aking ama upang panakot. Alam niyang hindi kayang tiisin ng aking ama na makakitang nagugutom ang mga manggagawa. Dahan-dahang lumapit ang abogado kay Mang Severino at imihain ang bolpen. "Pirmahan niyo na po rito, sir. Para na rin po ito sa kapayapaan ng pamilya niyo bago ang Grand Agro Inauguration bukas."
Ngunit bago pa man maiabot ng aking ama ang kanyang nanginginig na kamay sa bulpen, lumabas ako mula sa likod ng kurtina kung saan ako nakatayo. Kinuha ko ang makapal na dokumento mula sa mesa. Bago pa man makapagsalita si Consuelo, hinawakan ko ang dalawang dulo ng papel at pinalabas ang isang malakas at diretsong punit. Pinunit ko ito sa dalawa, pagkatapos ay pinunit ko ulit sa apat hanggang sa maging maliliit na piraso ng papel na inihagis ko sa mukha ng abogado. Namutla ang abogado habang si Consuelo ay napatras sa matinding gulat. "Anong kabastusan ito, Eliana?" Sigaw ni Consuelo. Tinitigan ko si Consuelo gamit ang aking matalim at walang emosyong mga mata. "Ang kabastusan, tita, ay ang pagpasok mo sa kwartong ito na akalang tanga pa rin ang pamilyang ito. Umalis kayo rito bago ko ipakaladkad ang abogado mo sa mga security guard ng hotel." Humarap ako sa kanila habang nakatayo sa tapat ng aking ama. "Magkita tayo sa Grand Agro Inauguration bukas sa Convention Center. Doon nyo iharap ang lahat ng kasinungalingan nyo dahil doon ko rin wawasakin ang buong buhay nyo." Kinagabihan bago ang nakatakdang Grand Agro Inauguration, nakaupo ako sa loob ng isang lihim na kwarto sa bangko kasama ang pampublikong notaryo. Gamit ang silver na susi na aking nakuha mula sa wallet ni Basilio, binuksan namin ang safety deposit box number 408. Sa loob nito ay may isang maliit na itim na USB drive at ilang mga pekeng sertipikasyon ng ari-arian. Nang isaksak ko ang USB drive sa aking laptop, lumabas sa screen ang mga lihim na recording ni Basilio. Hindi lamang pala pagnanakaw ng pera ang kanyang ginawa. May mga video kung saan malinaw na makikita ang kanyang panggigipit sa mga pamilya na magsasaka. Ang pagbabanta na susunugin ang kanilang mga pananim kapag hindi sila pumayag sa napakababang presyo ng palay. At ang kanyang lihim na kontrata sa isang dayuhang kartel upang ibenta ang buong lupain ng mga Navarro. Ang bawat segundo ng video ay parang apoy na nagpapatinding lalo sa aking kagustuhang ibagsak siya ng tuluyan. Pagkalipas ng 2 oras, pumunta ako sa lumang simbahan ng San Isidro sa gilid ng bayan. Sa loob ng madilim at tahimik na simbahan, naghihintay ang higit 50 magsasaka at manggagawa sa bodega sa pangunguna ni Mercy. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng takot at pag-aalinlangan dahil sanay silang tinatakot at pinaiikot ng pamilya ni Basilio sa loob ng maraming taon. Tumayo ako sa harap ng altar at hinarap silang lahat. "Alam kong natatakot kayo." Ang aking boses ay umalingaw, sa tahimik na simbahan. "Alam kong pinagbantaan kayo ni Basilio na mawawalan kayo ng kabuhayan kapag nagsalita kayo. Ngunit nandito ako ngayong gabi upang pangakuan kayo hindi bilang isang tifu galing Singapore, kundi bilang anak ni Severino Navarro. Ang sinumang tatayo bukas upang magpatotoo sa katotohanan ay bibigyan ko ng buong proteksyong legal at personal kung titiyakin na ang bawat sentimong ninakaw sa inyong pawis ay ibabalik sa inyong mga pamilya." Isang matandang magsasaka na may baluktot na likod ang dahan-dahang tumayo mula sa bangko. Lumapit siya sa akin, may hawak na isang maliit na buwig ng bagong pitas na gintong bulaklak ng palay. Inabot niya ito sa akin gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Ma'am Eliana?" Ang boses ng matanda ay puno ng emosyon. "Naniniwala kami sa tatay mo. Kung pinalaki ka niya na may katapangan at danggal sasamahan ka namin bukas, kahit anong mangyari." Ang simpleng alay na iyon ng bulaklak ng palay ay naging simbolo ng aming unbreakable covenant, ang pagkakaisa ng mga taong binalahura ng kasakiman, ngunit handang tumayo para sa kanilang danggal. Habang nangyayari ito sa simbahan, sa kabilang dako naman ng bayan si Basilio ay nasa loob ng VIP lounge ng Convention Center, nagpapakalasing sa mamahaling brandy habang nagsasanay sa kanyang talumpati sa harap ng salamin. Nagmamayabang siya sa kanyang mga kasama na bukas ay pormal na niyang hahawakan ang buong pondo ng reyon. Walang kamalay-malay na ang kanyang ipepresentang slideshow para sa kaganapan ay napalitan na ng aking IT team ng mga mismong video ng kanyang mga krimen. Nang makabalik ako sa hotel bandang 11:00 ng gabi, biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang mataas na opisyal ng Department of Agriculture sa Maynila. "Miss Navarro," ang seryosong boses ng opisyal sa kabilang linya. "Natanggap namin ang mga pauna dokumento mo.
Nakahanda na ang federal na task force na pumasok bukas sa convention center. Ngunit mag-iingat ka, napakalalim ng ugat ng korupsyon ni Basilio sa lokal na pamahalaan. Bago ko pa man maibaba ang telepono, isang panibagong mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang pupunta sa inauguration bukas, Eliana. Kapag humakbang ka sa bulwagan na yan, sis, siguraduhin naming hindi na makakalabas ng buhay ang ama mo. Tinitigan ko ang mensahe sa maliwanag na screen ng aking telepono. Ang ilaw ng USB drive na nakasaksak sa aking laptop ay patuloy na kumikislap sa dilim ng kwarto, isang paalala na wala ng mundong pwedeng atrasan. Sa gabi bago ang nakatagdang grand inauguration, sa kabila ng natanggap kong banta sa telepo, pumayag ako sa hiling ni Doña Consuelo na magkaroon ng isang tinatawag niyang family dinner sa ancestral house. Alam kong hindi ito isang simpleng hapunan. Ito ang kanilang huling desperadong subok na pigilan ako bago pumutok ang bomba bukas. Ang mahabang mesa sa dining room ay natatakpan ng mamahaling linen at pinalilibutan ng mga mamahaling pagkain. Nakaupo si Doña Consuelo sa dulo ng mesa habang si Basilio ay nakatayo sa tabi ng bintana, hawak ang isang baso ng alak at may malamig na tingin sa akin. Nakatabi sa akin ang aking ama na nananatiling tahimik habang ako ay marahang nagpapakalma sa pamamagitan ng paghimas sa lumang gintong ringsing ng aking yumaong ina na nakasusuot sa aking daliri. Eliana. Ang simula ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng pilit na laming at pakitang tao. Pamilya tayo. Iisang dugo ang dumadaloy sa mga ugat natin. Kung anuman ang naging pagkukulang ni Basilio sa pamamalakad sa bodega, pwede naman natin pag-usapan yan dito sa loob ng bahay. Bakit kailangan mo pang magpatawag ng mga inspektor at federal na pulis? Pagkukulang. Malamig kong inulit ang kanyang salita habang marahang iniinom ang tubig mula sa aking crystal glass. Ang pagnanahaw ng 50 milyong piso, ang pagpapagutom sa kapatid mo, at ang pagbebenta ng bulok ng palay sa mamamayan ay hindi lang simpleng pagkukulang, tita. Mabilis yung tinatawag na krimen. Bumagsak ang pilit na ngiti sa mukha ni Consuelo. Nagbago ang kanyang aura at lumabas ang kanyang tunay na matapobreng pagkatao. Tandaan mo ito, Eliana. Ang kanyang boses ay naging mabilis at matinis. Kapag itinuloy mo ang pagpapakulong sa anak ko, bukas sisiguraduhin kong isusumpa ka ng buong angka ng Navarro, mamatay akong may sama ng loob sa'yo at hindi ka kailanman magkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Walang blessing ang pamilya sa isang anak na walang utang na loob. Inilagay ko ng marahan ang aking glass table. Sa ibabaw ng glass table lumika ng isang malinaw at matigas na tunog na pumutol sa kanyang sigaw. Tinitigan ko si Consuelo nang diretso sa kanyang mga mata, walang kahit anong gulat o takot sa aking muka. Ang sumpatita ay hindi nanggagaling sa salita ng isang magnanakaw. Ang aking boses ay napakatahimik, nuwit bawat letra ay parang nakaukit sa yelo. Ang tunay na sumpa ay nanggagaling sa luha ng mga magsasakang ginutom nyo sa loob ng 5 taon. At bukas ang sumpang yon, ang mismong lalagutan sa inyo. Sa matinding galit ibinagsak ni Basilio ang kanyang kamay sa mesa at humakbang ng mabilis patungo sa akin. Sobra ka na, Eliana. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? May hawak akong kopya ng affidavit mo para bukas alam ko ang bawat galaw mo. Napangiti ako ng napakamaliit nang makita kong hawak niya ang folder ng pinalalabas niyang affidavit. Hindi niya alam na ang kopyang yon ay pinalitan ko ng peking impormasyon upang lituhin ang kanyang mga bayarang abogado. Bago pa man makalapit si Basilio sa akin, dahan-dahang bumukas ang 2 pinto ng dining room. 3 malalaking lalaking nakasuit ang aking mga pribadong security guard mula sa Singapore ang pumasok at pinalibutan ang buong silid, hinaharangan ang daan ni Basilio. Napatras si Basilio nang makita ang laki at awtoridad ng aking mga security personnel. Tumayo ako mula sa aking silya, inayos ang aking damit, at tinitigan silang dalawa ni Consuelo, na ngayon ay tila mga basang sisiw sa gilid ng mesa. Nanginig ang mga labi ni Basilio sa galit at sumigaw. Bukas sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ng matandang yan. Ako ang may hawak ng lokal na kapulisan rito. Sinalubong ko ang kanyang banta ng isang malamig at walang katulad na tingin ng isang nukur. Ihanda mo ang sapatos mo, Basilio.
Pinalalim ko ang tono ng aking boses habang hawak ko ang kamay ng aking ama. Dahil bukas, mahaba-haba ba ang lakarin mo patungong pambansang kulungan? Ang malaking bulwagan ng Nueva Ecija Convention Center ay punong-puno ng maliwanag na ilaw, mga mamahaling palamuti at daan-daang bisita. Naruroon ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan, mga mamamahayag mula sa pambansang telebisyon at ang mga kilalang negosyante sa reyon. Sa itaas ng entablado, nakatayo si Basilio na nakasuot ng mamahaling barong Tagalog habang si Doña Consuelo ay nakaupo sa VIP section, kumikislap ang leeg sa mga bagong alahas na binili gamit ang nakaw na pera. Hawak ni Basilio ang mikropono sa podium, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mga kababayan! Ang nagmamayabang na talumpati ni Basilio habang nakatitig sa mga kamera ng media. Ngayong araw na ito, ipinagmamalaki kong iharap sa inyo ang bagong simula ng Navarro Agro-Industrial Estate. Ako bilang General Manager ay nagsumikap upang iligtas ang kumpanyang ito mula sa kapabayaan at kawalan ng maayos na pamumuno. Ipinangako ko sa inyo ang kaunlaran. Habang nagpalakpakan ang mga tao, bumukas ang malaking pintuan sa likod ng bulwagan. Pumasok ako sa gitna ng bulwagan. Nakasuot ako ng isang napakasimple ngunit napaka-eleganteng itim na blazer suit. Sa aking tabi ay nakatayo ang aking ama si Maang Severino Navarro na nakasuot ng malinis at pormal na barong Tagalog, nakatayo ng matuwid at ang kanyang ulo ay nakataas ng may buong karangalan sa harap ng mga taong dati ay pinagtatawanan siya bilang isang matandang ulyanin. Nakasunod sa aming likuran si Mercy at ang 10 kinatawan ng mga magsasaka. Napatigil ang palakpakan ng ilan. Nagsimulang mag-usisa ang mga tao, mabilis na nagsignal si Basilio sa kanyang 2 guard sa entablado upang harangan kami. Mawalang galang na sa pamilya ko, ngunit ang kaganapang ito ay para lamang sa mga opisyal na imbitado pakilabas ang mga taong walang kinalaman. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga guard, mabilis kong hinarap ang pangkat ng mga pambansang mamamahayag na naroroon. Ito ang tunay na may-ari ng kumpanya si Severino Navarro. Ang aking boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa mga mikropono ng media. At nandito kami ngayong araw upang iharap sa inyo ang totoong ulat ng pananalapi ng Navarro Estate. Gamit ang aking tablet na lihim na nakakonekta sa main projector ng convention center sa tulong ng aking IT team, pinindot ko ang screen. Ang malaking slide sa likod ng podium kung saan nakatayo si Basilio na dapat ay naglalaman ng kanyang pampromosyong larawan ay biglang napalitan. Lumalabas sa higanting screen ang malinaw na audit report mula sa Singapore at Maynila. Ipinapakita roon ang bank account number ni Basilio Razon at ang direktang paglilipat ng igit 100 milyong piso mula sa pondo ng kumpanya patungo sa kanyang personal na account sa abroad. Nagsimulang magkagulo ang buong bulwagan. Ang mga liwanag ng flash mula sa mga kamera ng mamamahayag ay tuloy-tuloy na tumama sa namumutlang mukha ni Basilio. Ang mga opisyal ng pamahalaan sa harap ay nagsimulang magbulungan at maglayo ng kanilang mga silya mula sa pamilya ni Consuelo. Ano to, bitiwan niyo ang projector? Sigaw ni Basilio habang nanginginig ang kanyang kamay sa podium. Sinusubukang takpan ang screen gamit ang kanyang katawan. Kasinungalingan yan, pekeng dokumento yan na ginawa ng pinsan ko. Tumayo si Doña Consuelo mula sa VIP section, nanginginig sa galit at hiya habang nakatitig sa akin. Eliana, walang hiya ka. Bawal mong gawin ito sa pamilya mo. Hindi ko sila pinansin. Pinindot ko ulit ang screen ng aking tablet para sa kasunod na file. Sa pagkakataong ito, hindi lang mga numero ang lumabas. Isang malinaw at maliwanag na video recording mula sa USB drive ng safety deposit box ang nagsimulang mag-play sa malaking screen. Lumalabas sa video ang mismong mukha ni Basilio. Sa loob ng bodega 2 linggo ang nakalilipas. Ipinapakita siyang sumisigaw, nagmumura at pilit na pinakakain ng bulok at may amag na palay ang isang nakagapos na magsasaka habang sinasabi ang mga salitang, "Kainin mo yan kayo, ng matandang Severino ang dapat kumain yan, dahil mga alipin lang kayo rito." Naging napakatahimik ng buong bulwagan. Ang bawat tao sa loob ng convention center ay napahinto sa matinding kuskos at dumi ng katotohanang nakikita nila sa screen.
Sa gilid ng entablado, nakatayo ang isang lalaking nakasuit na hindi pamilyar sa bayan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang walkie-talkie at tumawag sa labas. Tinitigan ko si Basilio, na ngayon ay hindi na makapagsalita, ang kanyang bibig ay nakabukas. Habang ang pawis ay tuloy-tuloy na pumapatak mula sa kanyang nom patungo sa kanyang mamahaling barong. Ang galit at sigawan ng mga tao sa loob ng convention center ay umabot sa sukdulan, habang ang video ng kataksilan ni Basilio ay patuloy na gumagana sa malaking screen. Nagpanik si Doña Consuelo. Sa kanyang matinding takot at panggagala, ititumakbo siya mula sa VIP section patungo sa akin sa gitna ng bulwagan. Nakataas ang kanyang mga kuko at nagtatangkang sabunutan ang aking buhok. "Mamatay ka ng walang! Hiya ka! Sinira mo ang buhay ng anak ko!" Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang kamay sa aking mukha, mabilis na humarang ang dalawang babaeng security guard na nakasweet mula sa aking personal na team. Pinalibutan nila si Consuelo at marahano, ngunit matatag na inihawak ang kanyang dalawang braso sa kanyang likod. Humarap ako sa lahat ng opisyal at sa kamera ng live pambansang telebisyon. Inilabas ko mula sa aking folder ang sertipikadong kopya ng court order at warrant of arrest. Ito ang opisyal na warrant of arrest para kina Basilio Razon at Consuelo Navarro para sa mga kasong syndicated estafa, falsification of public documents at elder abuse. Ang aking boses ay malinaw at walang kahit anong panging inig. Sa mismong sandaling yon, bumukas ang mga pinto ng emergency exit at pumasok ang 10 elemento ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation sa pangunguna ng Provincial Director. Pinalibutan nila ang buong entablado. Bumagsak sa semento si Doña Consuelo. Naglupasay siya sa harap ng maraming tao umiiyak at humihingi ng tulong habang ang kanyang mga mamahaling alahas ay natatanggal sa kanyang leeg. "Tulong! Huwag niyo akong hawakan. May sakit ako sa puso. Severino, kapatid ko, sabihin mo sa kanila na wala kaming kasalanan." Ngunit ang kanyang mga luha ay wala ng epekto sa kahit kanino. Ang pambansang telebisyon ay nakatutok sa kanyang mukha, isang pampublikong hiya o hiya, na hindi na kailanman mabubura sa buong buhay nila. Nilapitan ng 2 pulis si Basilio sa podium, inihawak ang kanyang 2 kamay sa likod habang binabasahan siya ng kanyang mga karapatan. Nawala ang buong pagmamayabang ni Basilio. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng mga magsasakang ginutom niya dahan-dahan, siyang lumuhod sa harap ng aking ama. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na pumatak habang nagmamakaawa siya sa mga paa ni Mang Severino. "Tio Severino, patawarin mo ako." Ang boses ni Basilio ay naging garalgal at puno ng takot. "Pamilya tayo, Tio. Pakiusap, sabihin mo sa anak mo na iurong ang dema, gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang pera. Huwag niyo lang ako ipakulong." Tinitigan ni Mang Severino ang kanyang pinsan na nakaluhod sa kanyang harap. Ang mukha ng aking ama ay bakas na matinding pait at lungkot dahil sa lalim ng pagtataksil. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Dahan-dahang inalis ng aking ama ng kanyang paa mula sa hawak ni Basilio. "Pamilya kita, Basilio." Ang boses ng aking ama ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng lahat. "Nilikha ko ang kumpanyang ito para tulungan kayo. Pero mas pamilya ko ang katotohanan. Pagbayaran mo sa batas ang ginawa mo sa mga magsasaka." Ang tunog ng bahal ng handcuffs habang isinasaayos sa mga pulso ni na Basilio at Consuelo ay naging opisyal na tuldok sa kanilang 5 taong paghahari-harian sa Hacienda Navarro. Habang inilalabas ng mga pulis na Basilio at Consuelo sa bulwagan, ang daan-daang magsasaka sa labas ay nagbu at sumigaw ng galit sa kanila. Ang pampublikong parusa at ang pagkawala ng kanilang buong karangalan ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong parusang pisikal. Inakay ko ang aking ama patungo sa labas ng convention center. Habang isinasakay si Basilio sa patrol car ng pulisa, nakakita siya ng pagkakataon at sumigaw sa akin mula sa bintana ng kotse. "Hindi pa tapos ito, Eliana. May mga huling titulo ng lupa na nasa akin na hindi nyo kailanman makukuha. Hindi nyo mababawi ang buong hacienda." Bumiti ako ng napakamalamig.
Inilis ko mula sa aking bag ang kulay pulang envelope na nakuha ko sa ilalim ng higaan ng aking ama noong unang araw ang tunay at orihinal na land titles na lihim na itinago ng aking ama bago pa man siya ikulong sa bodega. Ipinagpag ko ang pulang envelope sa harap ng bintana ng patrol car. Nang makita ni Basilio ang pulang envelope, ang kanyang huling pag-asa ay tuluyang nawala. Napasandal siya sa upuan ng kotse at pumasok sa matinding katahimikan habang isinasara ng pulis ang pinto ng sasakyan. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang pampublikong pagbagsak ni na Basilio at Doña Consuelo. Ang balita ng pagkaaresto sa kanila ay naging pambansang paksa sa telebisyon at ang halos 55 milyong pisong pondo na binawi ng aking legal team mula sa kanilang mga na-freeze na bank account ay pormal na naibalik sa Navarro Agro-Industrial Estate. Upang ganap na maipanumbalik ang sirasirang pasilidad ng bodega at matulungan ang mga pamilya na magsasakang biktima ng pang-aabuso, ibinenta ko ang aking 2 luxury penthouse apartment at ang aking mga share sa isang pribadong kumpanya sa Singapore. Ang bawat sentimo ng kitang yon ay direktang pumasok sa rehabilitasyon ng Hacienda Navarro. Sa gitna ng malawak na bakuran sa Barangay Hall ng Nueva Ecija, nagtipon ang daan-daang magsasaka at manggagawa. Sa pangunguna ng aking ama na nakasuot ng malinis na barong Tagalog at may masiglang mukha pormal kong iniharap ang bagong charter ng kumpanya. Simula ngayong araw, ang aking boses ay umalingaw sa gitna ng katahimikan at pananabik ng lahat. Ang 30% ng kabuuang stocks ng Navarro Estate ay pormal nang ililipat sa kooperatiba ng mga magsasaka. Kayo na ang may-ari ng lupang inyong tinatrabaho at kayo ang makatatanggap ng patas na porsyento sa bawat sako ng palay na maibebenta. Nagkaroon ng malakas na palakpakan at tangisan ng kagalakan ang mga magsasaka. Ang mga matatandang dati ay pinalalayas ni Basilio ay may mga luhang pumapatak sa kanilang mga mukha, mga luha ng malaking pag-asa o pag-asa. Inihayag ko rin ang paghirang kay Mercy Alcantara bilang bagong operations manager ng buong bodega. Si Mercy, na dating isang simpleng manggagawa na naglakas loob magbigay ng itim na notebook, ay tumayo sa harap ng lahat na may buong danggal. Hindi ko po kayo bibiguin, Ma'am Eliana. At Mang Severino, ang panginginig ng boses ni Mercy habang nakatitig sa bagong tatag na modernong imbakan ng palay na may patas at digital na timbangan para sa lahat. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng ancestral house, naglagay kami ng isang napakahabang wooden dining table. Doon, sama-samang kumain ng almusal ang aking ama, ako si Mercy, at ang mga pamilya ng magsasaka. Ang simpleng kainan na yon na pinalilibutan ng amoy ng bagong aning palay at mainit na kape ay mas masaya at mas may kahulugan kaysa sa kahit anong mamahaling gala dinner na nadaluhan ko sa Singapore. Habang iniinom ko ang aking kape, pumasok ang aking abogado at inabot sa akin ang 2 bagay, isang pormal na imbitasyon mula sa Department of Agriculture para maging bahagi ako ng National Rice Reform Advisory Board at isang nakatuping liham na nanggaling sa pambansang kulungan. Ang liham ay mula kay Doña Consuelo. Sa loob nito nakasulat ang kanyang pakiusap at humihingi ng tawad kay Mang Severino upang iurong ang kasong elder abuse para makalabas siya dahil sa kanyang edad. Inabot ko ang liham sa aking ama. Dahan-dahan itong binasa ni Mang Severino. Nang matapos siyang magbasa, itinabi niya ang liham sa tabi ng kanyang plato at tumingin sa akin. Papa, anong gusto mong gawin? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Patawarin ko siya bilang kapatid sa aking puso, Eliana. Ang boses ng aking ama ay napakatahimik, ngunit may matibay na paninindigan. Ngunit ang batas ay batas. Ang kasalanan sa tao at sa bayan ay kailangang pagbayaran upang magkaroon ng tunay na aral ang susunod na henerasyon. Ngumiti ako sa aking ama. Nalaman ko na ang aking ama ay hindi kailanman naging mahina. Ang kanyang kabaitan ay hindi kahinaan, kundi isang matinding lakas na ngayon ay protektado na ng aking litri at matibay na pagmamahal bilang anak. Inihayag ko sa harap ng pamilya at ng buong bayan na hindi na ako babalik bilang permanenteng residente sa Singapore.
Dito ako mananatili sa Nueva Ecija upang pamahalaan ang kumpanya kasama ang aking ama bilang isang tunay na nekurang na hindi na kailanman magpapaapi sa kahit kanino. Lumipas ang 6 na buwan. Sa likod ng matataas na sementadong pader ng pambansang kulungan sa Kabanatuan, ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa makitid na silid ng dalaw. Nakatayo ako sa tabi ng aking ama habang nakaupo sa kabilang panig ng salamin sina Basilio at Doña Consuelo. Nakasuot sila ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Nawala na ang dating alahas ni Consuelo, ang kanyang buhok ay may puti na at nakayuko. Habang si Basilio ay may mga matang, wala nang bakas ng dating pagmamayabang. Wala kaming dalang galit, wala ring kasamang sigaw o panunumbat. Pumunta kami rito. Ang aking boses ay naging napakatahimik at payapa, hindi upang magpakita ng galit o magdiwang sa inyong pagdurusa. Pumunta kami rito upang sabihin sa inyo na malaya na ang aming mga puso mula sa pot at dusa na ibinigay nyo sa amin. Tumingin si Doña Consuelo sa aking ama. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng tunay na pagsisisi. Severino, patawarin mo kami ni Basilio. Tinitigan siya ng aking ama nang may matinding kapayapaan sa kanyang muka. Pinapatawad ko na kayo sa puso ko, Consuelo. Malaya na ako sa galit. Ngunit ang batas ay kailangang sundin upang magkaroon ng ganap na katarungan ang mga taong inagrabyado nyo. Doon nyo pagbayaran ang inyong kasalanan sa lipunan habang ipinapanalangin ko ang inyong pagbabago. Iyon ang huling pagkakataon na nakita namin sila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagsuway sa katarungan. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng put habang pinananatili ang tamang parusa ng batas. Sa aming pagbabalik sa Hacienda Navarro, ang buong bukid ay natatakpan ng gintong kulay ng bagong aning palay. Ang kalusugan ni Mang Severino ay ganap ng gumaling. Masigla na siyang naglalakad sa gitna ng bukid, araw-araw nakangiting, nagtuturo sa mga batang anak na mga magsasaka tungkol sa tamang pag-aalaga sa lupa at muling minamahal ng buong komunidad bilang tunay na haligi ng bayan. Habang nakatayo ako sa balkona, henang naayos na ancestral house na katanaw sa malawak na lupain na ngayon ay pagmamay-ari na ng kooperatiba ng mga magsasaka, naintindihan ko na ang pinakamalaking aral sa aking buhay. Ang tunay na tagumpay ng isang Filipina ay hindi kailanman nasusukat sa dami ng milyones sa bangko sa ibang bansa o sa taas ng posisyong hawak mo sa malalayong lungsod. Ang tunay na lakas ng isang newcorn ay nanggagaling sa kakayahang humarap sa pinakamatinding pagtataksil ng walang pag-iyak o pagmamartir ang paggamit ng litri at katapangan upang protektahan ang pamilya at ang hindi kailanman pagyuko sa mga taong nagtatangkang pumatay sa iyong karangalan. Lumapit ang aking ama sa aking tabi, inilagay ang kanyang mainit at malaking palad sa aking balikat habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw sa ibabaw ng gintong bukirin. Salamat, Eliana. Salamat, anak. Mahinang bulong ng aking ama, ang kanyang boses ay puno ng matinding pagmamamalaki. Iniligtas mo ang ating pamilya at ang ating danggal. Tumingin ako sa aking ama at numiti ng may buong kapanatagan. Buo na ang aking pagkatao, malaya mula sa nakaraan, at nakatayo ng matatag bilang isang tunay na malakas at independenteng Filipina sa sarili niyang bayan.